and there is no God beside you. Heaven and earth will pass away, but your word will never pass away. Today, Heavenly Father, nothing can be compared to you. For you are the wonderful Counselor, Almighty God, our blessed Father, Prince of Peace. Thank you for this wonderful night that you have gathered us. May you lead us tonight into your holy presence. Here we are, we sit, O Lord, unto your feet, that we may hear your word. Let your word remind us of our identity in Christ Jesus. We give you back, O Lord, all the praises and the honor and the glory and the power. Take your place, Holy Spirit. Saturate this place. Let your covering be in this place. That every word that we're about to hear today, Lord, will bring deliverance and impact into our heavenly calling, our race in faith. Through Jesus Christ our Lord we pray. Amen and amen and amen. Praise God. God is good. Praise God. Yan. Ito na naman, nandito naman tayo muli sa midweek. At hope lahat tayo ay tunay nga na blessed. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, napapagod ka na ba? Anong sagot niya? Ngiti lang. Amen. So lahat tayo napapagod, no? Pero ang Panginoon daw natin, He never sleep and He never slumber. Kaya kailangan talaga natin ang Panginoon dahil siya ang ating sandigan na takbuhan sa lahat ng oras. Amen. Sabi dito sa ating text sa Book of Malachi, chapter 1. Malachi is the last prophet of the Old Testament. And after Malachi, God had never spoken to any prophet during those days before Christ. Around 500 years. Sabi nila, it is a silent time. But God is not silent. And the good thing here in the book of Malachi, it's giving us an understanding na maintindihan natin ang ating pagkatawag. Meron pa bang confused dito sa kanyang pagkatawag? Nako-confuse. Sabi mo ulit sa katabi mo, nako-confuse ka pa ba? Alam niyo po, very intriguing and very, there are a lot of the word of Jesus Christ na minsan parang mababaw yung pagka-intindi natin doon sa message ng Panginoon. And most, those who are, I believe, those who are already mature in Christ, there are a lot of teaching of Jesus Christ that is very heavy and very alarming. And most of the word of Jesus Christ that alarms me is when He told to all His disciples and the people around Him that was listening to His word, He said that many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, pero konti lang ang pinili. You know, there's one thing that we will learn about this, about the word of Jesus Christ, in preference to contrast into the message of Jacob and Esau. Kilala niyo po si Jacob and Esau? Ano po sila? Magkapatid. No? They are twin. Amen? Praise God. Sa atin daw, may kakambal din daw tayo sa buhay natin, no? Ano yung kakambal natin? Problema. So, tingnan lang po natin yung sinabi ng Panginoon. It is a prophecy of the Lord. And it has been prophesied as well in the book of Genesis. Kaya tingnan po natin yung sinabi ni Malachi. It was reminded in the book of Genesis. Babalikan natin yung book of Genesis mamaya. Babasahin natin quick and brief yung buong story kung ano yung sinabi ng Panginoon dito.
Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Ito yung introduction ng letter na prophetic word or mga propesiyan sa sa calling ni Malakay. Just imagine, di ba, pag tayo sumusulat ng mga letter sa ating mga family, di ba, inuuna kagad natin kung ano yung gusto nating iabot. Yung unang laman ng puso natin na gusto nating sabihin. Ito kakaiba yung sinabi ng Lord dito kay Malakias. At inire-reveal sa ating lahat ng mga anak ng Diyos. Sabi niya, ang aklat dito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, iniibig ko na kayo noong una pa man. Parang, ang ganda, parang napakasarap ng love letter ni Lord, no? Di ba, sino ditong mahilig magsulat ng love letter nung siya'y bata pa? Walang umaamin, ha? Di ba? Minsan nga, mag-iikot pa yan sa National Bookstore, maghanap ng pinakamagandang stationery na mabango bago isend sa yung sulat. O, mga dekada 80-90, umamin kayo. Di ba? Lalo yung mga babae, no? Ano yan, very kasulat yan, mga slam note. Pero tignan nyo, sabi ni Yahweh, ang introduction niya dito, iniibig ko na kayo noon pa man, una pa man. Parang nagsulat tayo, alam mo, unang kita ko pa lang sa iyo, parang minahal na kita. Parang meron na tayong chemistry. Ano kaya, scientist? Diba? Kita niyo yung laman ng puso ni Lord, no? Nung una pa man, minahal na kita. Bakit kasi nasabi to ni Yahweh sa mga Israel? Feeling ng Israel, parang hindi nila ramdam. Parang ganun. Di ba pag di ba parang pag ang tao may doubt, mahal mo ba ako? Oo naman bakit di mo na ako sinasabihin ng I love you? Kahit naman di kita sabihin ng I love you, alam mo naman Pero minsan ang tao gusto kasi ng marinig, no? Minsan kasi very demanding ang mga tao, lalo na sa mga babae, no? Ang tagal ko nang hindi naririnig I love you mo sa akin, baka anong-ano na yan, Parang gusto nila kasing marinig. No? Pero dito, pinaparinig ni Yahweh. Although parang hindi ramdam ng Israel ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, kasi ang problema kasi, ang Israel kasi matigas ang ulo, kaya hindi nila maramdaman yung pag-ibig ng Diyos, pero yung pag-ibig ng Diyos nandyan lang. Lagi lang bukas yung kanyang palad. Ang kanyang, sabi nga ng kanta, He is always waiting open arms for us. Kasi lahat tayo naligaw. Kaya sinabi na Isaiah, all we all are like sheep and gone astray. Each of us has turned in own separate ways. Lumayo tayo sa Panginoon. Kaya sabi niya, paano niyo pinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Tanong, nasaan yung pag-ibig mo, Lord? Bakit ganito? Lagi kaming nilulusob ng mga kaaway, para kaming may sumpa, parang ganito, ang hirap ng namin. Pero sabi niya, hindi ba't magkapatid siya na Esau at Jacob, ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi, at kinamuyan ko naman si Esau. Winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamugaran iyon ng mailap na hayop. Kung sabihin man ng mga Edomita na mga salinlahi ni Esau, bagaman winasak ang aming bayan, muli naming itong itatayo, ito naman ang isasagot ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itayo man nilang muli, iyon ay muli kong wawasakin hanggang sa tawagin silang masamang bansa at bayang kinapopuotan ni Yahweh magpakailanman. Alam niyo po yung, kasi hindi natin usually naririnig sa church yung mensahe ng puot ng Diyos Kaya maraming mga easy-go-lucky Christian. No? Same din to na mga Kristiyano in our generation today. Marami silang tanong, Lord, mahal mo ba talaga ako? Ba't inabot na ako ng 40, wala pa akong uyab? Lord, inabot na ako ng blah, 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 ganun.
Marami tayong mga tanong na parang hindi natin nararamdaman yung pag-ibig. Marami tayong question sa Kanya. Pero hindi natin alam, tayo yung lumayo. We are separating ourselves to Him. Pero it doesn't mean na walang pakialam sa atin ng Panginoon kahit marami tayong question sa Kanya. But those questions will lead us to look for an answer. Kaya mga sabi ng Israelita, Lord, di namin maramdaman yung pag-ibig mo. Bakit ganito nangyari sa buhay ko? Yan na may isang kwento. May kwento ng isang usa. At may isang balon na malalim. At yung usa na hulog sa balon na malalim. Yung balon na malalim yun, nakolocate yun sa isang community. Pero yung community, ayaw na nila sa balon kasi wala nang tubig. Wala nang lumalabas na tubig. Parang nabagok sila, bakit wala nang tubig sa balon doon, tuyo. Ang nangyari, nalaglag doon yung usa. So, nalaglag doon yung usa dahil nga yung mga community is nabagot na dahil wala yung balon, hindi na nila makuha na ng tubig. Ang ginawa nila, tinatapunan na lang nila ng basura. Nataon nalaglag yung usa doon at hindi na makaakyat. Dahil akala niya walang balon, pero may balon pala, nalaglag siya doon, so di siya makaakyat. So, ang mga tao nakita na lang may usa doon, dahil sa lalim, wala na silang pakialam na i-rescue yung usa. So, ginagawa na lang, tapon na lang sila ng tapon doon, ng mga basura. So, ginagawa ng usa, nagiging hopeless na siya. So, ginagawa niya, pag may tumatapon sa kanya, ginagawa niya is, pinapagpag niya na lang. Hanggat tapon ng tapon. Iniisip ng usa na may pag-asa pa ba ako, pero habang yung usa nagkakaroon ng hope, habang sinasalubong niya lahat ng basurang tinatapon sa kanya, ginagawa niya na lang, winagawayway niya na lang, hanggang yung mga tinatapon sa kanya, ayun yung inaapakan niya para makaakyat. Hanggang sa nakaakyat siya. Saan kaya lesson yung makikita natin dito? May mga bagay kasi sa buhay natin na minsan inaakala natin na pangit. Minsan inaakala natin na hindi maganda. Maraming mga tinatapon sa atin na mga masasamang balita, masasamang mga feedback, ang ating pagkatao sa ibang tao. Pero it doesn't mean that you should be bitter on yourself. It doesn't mean na pinapabayaan ka ng Diyos. Gamitin mo yun. Hallelujah. Yung mga bagay na tinatapon sa'yo, ipagpag mo lang at gamitin mong hagdan yun para makaangat ka. That's it. And that is a metaphor message na kailangan natin sa buhay natin. Kaya hindi nararamdaman ng Israel yung Kasi nahulog sila sa balon Parang si Jeremiah, he was thrown to a well. Amen po ba? Dahil ang nangyari is, hindi tinatanggap ang mensahe niya na galing sa Panginoon. To God be the glory. Kaya nga isang Panginoon, yung mensahe na tatanggapin natin ngayon, pakaingatan natin. Amen po ba? Marami tayong katanungan na nasa na yung pagmamahal sa atin ni Lord, ang dami nating problema, pinagdadaanan. Marami tayong mga na-delay, na mga plan, at we being frustrated, but do not be frustrated. Sabi mo sa katabi mo, do not be frustrated. Just move on. Amen? Sometimes hindi natin ginagamit yung ibang way na magpagpag. Parang si Lord, di ba? Yung inutusan ni Lord mag-evangelize sa mga tao. Kasi alam ng Lord na masasaktan ng puso nila, maraming hindi tatanggap ng mensahe. Kaya ano sabi ng Panginoon sa kanila? Ipagpag niyo ang inyong mga paa sa mga tahanan na hindi tatanggapin ng mensahe ko. Di ba? Pagpag lang. Amen? Kaya pag nasasaktan ka, ipagpag mo lang. Sabihin mo, pag nasasaktan ka, ipagpag mo lang. Tingnan mo, pag nakasimangot misis mo, di ba?
Labas mo pera mo, pagpagan mo. Sasaya yan. Ano, di mo ko papansinin? Oh. Shopping tayo. Sasaya yan, di ba? So tingnan natin yung tingnan niyo po yung sabi dito ni Yahweh kay patungkol kay diniin niya dito yung kay Esau eh. Sabi niya, kinapuotan niya si Esau. Minahal niya si Jacob. Hindi niyo ba alam, mas minahal ko kayo? Kasi si Esau kinapuotan ko eh. Kahit man sabihin ng mga Edomita, ng mga lahi ni Esau, magtatayo kami. Muli kaming babangon. Pero sabi ni Yahweh, kapag nagtayo sila, muli ko yung wawa sa akin. Pagkat napupuot ako sa kanila. Pero sabi niya, kinapupuotan ni Yahweh magpakailan pa man. Just imagine, yung minsan nakakatakot tong word na parang kakauputan ka ni Yahweh magpakailan pa man. Pero ano ba yung ginawa ni Esau? So, tingnan po natin sa Book of Genesis. Basahin lang natin sa Tagalog ng mabilis para maano po natin siya. Kasi medyo mahaba eh. Para makita lang po natin yung buong story. Ay, teka lang. Nawala. Praise the Lord. Genesis 15, I think 15. Genesis 25, yan sa 25. 24 hanggang I think sa 26. Sa Tagalog siguro natin basahin dyan. May Tagalog sa Genesis 25, 24, I think hanggang 34 yan eh. Basahin lang natin, pasadahan natin para makita po natin. No? Yan, ganito ang sagot ni Yahweh. Sa 23 natin simulan, sorry. 23, kasi nandito yung prophecy niya eh. Nagpropesya na si Yahweh kung ano mangyayari sa twin eh. Tingnan sabi ni Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Makita natin, no, sinabihan niya ang asawa ni sinong tatay ni Jacob? Si Isaac. Ayun na si Isaac. At sinabi niya sa asawa ni Isaac, 2, no? Parang makita natin, no? Si Lord, alam niya lahat eh. Amen po ba? Sanggol na dala mo sa loob ng iyong tiyan, 2. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban, maging higit na malakas ang mas bata kaysa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. So lahat ng story na nangyari dyan, binigay na ng prophecy ni Lord. Alam na ni Lord because God is the God of the future. Amen? Pinapahayag niya na anong mangyayari sa 2 bata na yan. Maglilingkod ang panganay sa bata. Bakit kaya? Bakit kaya pinropesay na to ni Lord yung mangyayari? Dumating ang panahon na nanganak nga siya ng kambal, mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, si Esau, kaya't Esau ang pinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Nakita nyo, no? Nakahawak, no? Kasi pag nakahawak sa sakong, parang gusto siyang mauna, parang gano'n, nahatak niya, no? Nakahawak, no? Just imagine, sanggol nakahawak na dun sa kapwa niya sanggol, no? Parang naghihilahan ang dating, no?
Kaya Jacob naman ang tinawag sa kanya. 60 taon na si Isaac noon. Lumaki ang mga bata, naging mahusay sa pangangaso si Esau. Next. At sa kaparangan na halos tumira dahil mga ngasas. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau. Palibasa ay kinawiwilian niyang kainin ang mga nauhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ay mas mahal ni Rebecca. Kasi nga, lagi sa bahay, no? Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Sibuyas, patani. Ano ba yung patani? Malalim na yun. Ano ba yung patani ngayon? Ha? Beans yun, no? Parang beans stew, no? Stew na beans, no? Na mapula, sabi nga eh. Kaya naman pagdating ni Esau mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito ay tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Anin ko pa ang pagiging panganay. Tuloy. Kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at binigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. May pripang tinapay, ha? Dahil binigay na eh. Matapos kumain uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. You know, anong symbol nito sa ating pagkatawag sa generation natin ngayon? It's talking about our calling. Sabi ni Esau, anong silbi ng pagkapanganay ko? May gutom na ako. No, marami ngayon na mga Kristiyano na naliligaw or nadidelay ang kanilang pagkatawag dahil mas dinyo-Diyos nila yung kanilang sikmura. No? Ano ibig sabihin nito? Yung mga bagay na mga pangailangan sa mundo. Mga makamundong mga desire. Mga takot na magutom. Tignan mo ngayon katabi mo kung mukha na siyang gutom. O meron tayong sinabawan dyan, si Joseph ang nagluto, hindi si Jacob. So tingnan yung sinabi ng Biblia, kaya pala nagalit si Lord sa kanya. Alam na ni Lord yung mangyayari. Amen po ba? Galit siya sa kanya kasi alam ni Lord na ibebenta niya yung kanyang pagkapanganay dahil lang saan? Sa sabaw. Sinabawang gulay. Mas, ayun lang yung halaga ng kanyang pagkapanganay. Don't you know yung halaga ng pagkapanganay natin bilang mga tao is napakahalaga yan? Amen po ba? Kasi ikaw ang sumusunod sa tatay mo eh. At unang tagapagmana, sabi ng Panginoon, si Kristo ay panganay sa lahat at tagapagmana lahat ng mga nilikha ng Diyos sa sansinukob. He is the firstborn of all creation. And He is the firstborn among the dead. Yung pagka-firstborn natin spiritually, o yung tinatawag na calling natin, napakahalaga niyan sa Panginoon at huwag natin ipagpapalit. Kaya makita nyo yung puot ni Yahweh, magpakailanban daw yung puot niya sa mga taga-Edom eh. Kasi Edomites ang mga ni Esau eh, mga naging kalahi niya. Kaya makita natin, hanggang sa ngayon, nararamdaman ng mga Edomita ngayon, hallelujah, dito sa Middle East, ang hirap. Although mayaman sila. Amen po ba? Alam niyo ba yung mga lahi ngayon ng mga Edomita? Okay na, mag-research. Nasabi ng Panginoon, napupuot siya kay Esau magpakailanman. Kasi what? Binigay sa kanya yung pagkapanganay, pero binenta niya lang sa maliit na halaga. Ayun lang daw yung halaga ng kanyang karapatan. So meaning yung pagkapanganay is binigay sa iyo ang karapatan.
At siya bang sinong sumampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya, binigyan ng karapatan na ano raw, maging mga anak ng Diyos. Kasi pagiging anak ng Diyos natin while we are still here on earth, kaya ang citizen daw natin, sabi ng Biblia, is in heaven. So, pangalagan daw natin yung karapatan natin bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Huwag natin hayaang kapuutan tayo ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, pag lumayo ka sa Kanya, kahit anong build mo, sisirain niya yan. Kasi kapupuutan ka niya tinanggihan mo yung pagkatawag niya sa iyo Kahit anong gawin mo, hindi ka magpa-prosper. Parang iniisip mo, ay maglalaylo muna ako kay Lord. Maglalaylo muna ako sa ministry kasi priority ko muna yung pamilya ko. Priority ko muna yung career ko. Priority ko muna yung mga bagay kasi may plano kung magnegosyo. Pero may nangyari ba? Pag hindi natin kasama si Lord sa plano natin, walang mangyayari sa buhay natin. And that's true. That is spiritual fact. Kasi sabi ng Diyos, kahit anong asenso mo, pag nakita ka sa Biblia, babasagin ko uli yan, guguin ko uli yan. Makaramdam ka man ng ginhawa, pero guguin ko yan. Sabi niya kay Esau dahil what? Dahil pinagpalit niya yung kanyang karapatan bilang panganay. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa 2 Peter 1, verse 10, ilang minuto na lang. 2 Peter 1, verse 10 hanggang 11. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo'y tinawag at pinili ng Diyos. Ano rin kailangan daw na lahat ba tayo tinawag? Tayo ba lahat tayo pinili ng Diyos? Ang calling daw natin maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo nga'y tinawag at pinili ng Diyos. No, ay pala ng Diyos ng parang parang kabuti. Ay ng Lord na parang pang spare time lang natin siya. Ay pag wala akong gagawin, doon lang ako pupunta ng church. Pag may spare time lang ako, doon ako magba-Bible study. Hindi pala pwedeng ganun kay Lord. Ang sabi ng Lord, kailangan maging masigasig ka. Para matiyak mo na tunay kang pinili ng Diyos. There's something need to be proved. Kaya faith without deeds is dead. Amen? Kung gagawin ninyo ito, yan. Handa pa tayo maging masigasig? Kaya nga sabi nga, prayer kanina ni Pastor Jim, Lord, kahit pagod kami, nandito kami, kaya pagpalain mo kami, Lord. Amen po ba? Praise God. Sabi nga, Lord, wala na akong time mag-review, pero Lord, kung ano nilagay mo sa puso ko, yun na lang, yun ang i-deliver ko. Guide mo ko banal na Espiritu Santo. Kasi kadarating ko lang, start na lang church Because of work, load ng work. Pero, it doesn't mean na magiging cause yun para hindi ako mag-respond sa calling ng Lord. Amen po ba? Pwede ko man sabihin, Pastor Robert, ikaw na muna kasi nandito pa ako sa trabaho. Hindi. Ilalagay ni Lord yun sa puso mo, i-deliver mo lang siya magsasalita. Yan nagsasalita sa atin ngayon si Lord. Huwag mong ibenta ang iyong pagkatawag. Amen po ba? Ikaw, naranasan mo na bang ibenta ka? Anong nararamdaman mo? Anong nararamdaman mo, Pastora? Di mo masakit yung binibenta ka? Amen po ba? Yung binigyan mo ng regalo, tapos yung regalo, ibinenta niya. Nakita mo sa sanlaan, ano ba niregalo to ko'y Ba't nandito sa sanlaan? Diba? Di ba ang sakit nyo sa nagre-regalo? Amen po ba? Tama po ba? To God be the glory. Kaya sabi ng Panginoon, kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Kaya sabi mo sa katabi mo, wag kang matitisod. Mapapango ka. Hallelujah. Yung pagiging masigasig natin, own race natin yan. Amen po ba? Kaya sa takbuhan, walang lingon ng lingon sa
ano niya, di ba? Meron ba kayo nakitang mga track and field at lingon ng lingon sa kakompetensya niya? Di ba nakadiretso lang siya sa kanyang linya? Amen po ba? Kaya huwag tayong lingon ng lingon kung kani-kanino, matitisod tayo. Praise the Lord. To God be the glory. Parang konti lang nag-i-amen. Parang nag-iisip sila, kanino ba ako natitisod? So, ayaw ng Diyos na matitisod tayo. Maging masigasig tayo. Amen po ba? Ipag-pray natin yung mga tao na inaakala lang natin natitisod tayo, pero di natin alam, training pala tayo ni Lord para magkaroon ng agape love sa mga taong unlovable, mga taong hindi kaaya-aya. Tinuturuan tayo ng Lord magkaroon ng agape love. Dinidevelop ng Lord yung fruit of the Holy Spirit natin, magkaroon tayo ng patience. Praise God. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo Jesus. And that is the point. Ayun lang naman talaga yung ating goal na makapasok sa kaharian ng Diyos one day. Pero merong ang Panginoon. Meron siyang requirement. Kailangang masigasig ka. Amen? Praise God. Pangahalagan mo ang iyong pagkapanganay. Huwag mong ibenta sa mga bagay na pangsamantala lang. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. At tinawag tayo ng Lord, sabi ng John 3:34, is para tupdin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sa Book of Roma, malapit na po tayo, chapter 8, verse 29 to 30. Sa Tagalog na lang natin basahin. Roma 8, verse 29. Ayan. Sa English niyang kanina, 2 Peter, therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Sa English ng 2 Peter 1:10. No? Pwede ba natin basahin to sa Tagalog, yung 2 Peter, sa English, yung 1:10? Balik tayo ng 2 Peter 1:10. Amen. So, pinili po ba tayo? Ang sarap yung pinili ka ng Diyos. You have been handpicked. Parang yung isang buong Jomera na buhangin. No? Ano ba yung Jomera Lamir na buhangin, ganyang karami ang tao. Tapos isa ka raw sa hinandpicked na buhangin. Just imagine. Hallelujah. To God be the glory. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. Sa ibang translation, to make your election sure. Tinawag tayo at pinili. Amen? Tandaan po natin, para hindi po tayo matitisod, hindi na po tayo magdadawir-dawir everywhere, hindi na tayo mako-confuse, hindi na tayo magdo-double mind. Magsiserve ako kay Lord o hindi? Saka na lang pag 50 years old na ako. Saka na lang after my retirement, doon na lang ako magmi-mission. Bakit alam mo pa bang buhay ka pa sa panahon na yon? Amen po ba? Even tomorrow is not a guarantee to us kung buhay tayo. May binalita nga sa akin si Pastor Jimmy, yung katrabaho niya Di na alam na ganun lang, immediately kukunin ni Lord. Ganun lang ang buhay. Isang linggo lang, masaya siya, malakas. Pero after few days, nagkasakit, ilang araw, namatay. Hindi natin alam. It's not a guarantee. Kaya huwag natin hayaan yung ating pagkatawag. Otherwise, sabi ng Panginoon, kapupuotan ka niya. Amen?
at hindi magpa-prosper lahat ng paplano mo at gagawin mo kung hindi ka sasang-ayon sa kanyang plano. Kasi ang plano niya naman, yung Revelation kanina, Jeremiah 29:11. Na ikwento ko nga, nung pagdating ko, pinanaginip sa akin ni Lord yung Jeremiah 29:11 na binabasa ko siya sa mga tao. Kaya pag pinabayaan natin ang ating calling, magiging kulingling yan. Tingnan mo, lahat ng pinapabayaan ng calling, nagkakaroon ng kulingling sa utak. Ang daming abala sa lahat ng bagay, ganun. Saka na lang muna ako mag-serve. Masyado na akong busy sa kingdom. Wala na akong panahon sa king. Style mo lang yun eh. Bakit sino bang pinaserve sa kingdom? Eh di yung king. Minsan yung demonyo, very cunning din siya gumawa ng mga ano eh. Amen po ba? Praise the Lord. To God be the glory. Kaya wag po natin hayaan na magkaroon po tayo ng kulingling. Otherwise, doon tayo sa mental pupulutin. Amen po ba? Magiging retarded ka niyan. Spiritually speaking. Amen? Yan. Punta tayo doon sa sunod na verse. Yan. Sa Roma, chapter 8, 29 to 30. Kaya sabi ng Panginoon, for those God foreknew, He also predestined to be conformed. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Sabi kanina, di mo ba alam, una pa man inibig na kita? Sabi ng Lord kanina, Tapos sabi ng Lord dito, sumunod, di mo ba alam, akin ka? Oo. Grabe ito, mga binibitawan ni Lord na mga napaka-sweet ni Lord, Pero minsan kumakanta ng, mahal kita, mahal mo siya, ang mahal niya ay iba. Amen po ba? To God be the glory. Minsan pa, this guy is in love with you, pare. Parang iba naman. Di mo mga kanta ngayon. Sa panahon pa namin yata yan. Kaya tingnan nyo, alam ni Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kay Lord ka na. Hallelujah. Grabe itong mga salita ng Lord. Nakakakilig, Lord, inangkin mo na ako. Praise God. Hallelujah. Sino ba tayo para angkinin niya? Lahat naman tayo, hindi karapat-dapat sa Kanya, pero sabi niya, akin ka. Pinili kita. Hinirang kita. Amen po ba? Na maging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Wow, maging katulad daw ni Jesus Christ. Maging banal, maging makatotohanan, maging mapagmahal. Amen po ba? Ayun naman ang trabaho ng Lord, maging merciful. That's the identity of Christ Sa gayon, siya ay naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang-una ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. Palakpakan natin yan ng Panginoon. Isang bagay lang, Tinawag tayo ng Lord. Pinili niya tayo para maging Kanya. Makasama niya sa Kanyang kaharian, sa buhay na walang hanggan. At sabi niya, papawalang sala niya tayo. Lilinisin niya tayo para maging karapat-dapat. Kaya, it is not by our works that no one should boast. Hindi ito sa gawa natin dahil mabuti tayo. Dahil yan sa tinawag tayo ng Diyos. Marami ka mang pinagdaanan, inalaw yan ni Lord, ipagpag mo lang. Mahal ka ni Lord, kaya tinawag ka niya. Amen? Ang mga pinili noon, pang-una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanya ring binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala gumaganda ka sa presensya ni Lord. Totoo yun
Di ba pag sinasabing maluwalhati, alam mo, parang hindi ka nakakaramdam ng problema. Yung mga maluwalhati eh. Di ba? Alam mo, parang, alam ko, ang dami mong problema, pero parang blooming ka. Ayun yung mga maluwalhati. Di ba? Alam ko wala ka pang sahod, pero parang gumaganda lalo katawan mo. Di ba? Ayun yung mga maluwalhati eh. Di ba? Kumbaga pag nababahagian ka ng kaluwalhatian ng Panginoon, walang puwang ang dyablo na yurakang kanya. Hindi na tumatalab yung yurak niya sa'yo. Ay, wala kang trabaho. Kawawa ka naman, pinabayaan ka na ng Diyos. Diba? Pero pag alam mo, may plano ang Diyos sa akin. Diba? Hindi niya ako pagkukulangin. Amen po ba? Praise the Lord. To God be the glory. Wala kang boyfriend. Kawawa ka naman. Diba? Ganyan minsan ang dyablo, diba? To God be the glory. Naubos. Minsan napuprostrate ka na eh. Pero ang sabi ng Lord, babahagi ng kanyang kaluwalhatian. Yung presensya niya is enough for you. To sustain you, to uphold you, to strengthen you, to give you hope and a better future. Amen po ba? Isa lang bagay, huwag tayo maging kagaya ni Esau. Ano man pinagdadaanan natin, kapit ka lang sa Panginoon. Lalo ka lang maging masigasig. Amen po ba? Praise God. Maraming man tayong pagdadaanan ng mga problema, mga minsan anxiety, inaatake tayo ng anxiety, maging masigasig ka lang. Resist mo siya. Resist the devil and he will flee away from you. And you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Amen? Tayo po ito mayong lahat. Hallelujah. Diyos na dakila, salamat sa iyong banal na mensahe sa amin. Panginoon, hindi na kami mangingimi na mako-confuse na kung kami nga ay tinawag mo. Kung kami nga ay kinahabagan mo. Dahil sa iyong mga salita, Lord, kino-confirm mo na kami nga iyong mga pinili. Pagkat sabi ng Panginoon, walang makakapunta sa Panginoong Jesus kung hindi siya pinili ng Ama. Kaya, O Diyos, salamat. Hindi kami ang pumili sa iyo. Ikaw ang pumili sa amin. Kaya, Panginoon, turuan mo kami na bigyan ng madiin at malalim na kahalagahan o value yung pagkatawag mo sa amin. Na hindi namin ipagpapalit ang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na karapatan. Bilang mga anak at tagasunod ni Kristo Jesus na iyong bugtong na anak. Kaya, Amang Banal, marami po kaming mga pagkukulang, marami man kaming mga naging maling desisyon. Kami man is nadala ng mga maraming alalahanin. Pero ngayon, Lord, salamat sa mga salita mo nagpapaalala na kailangan ka namin araw-araw sa aming buhay na dapat kaming masigasig sa aming pagsamba at paglilingkod sa iyo ng taos-puso, buong puso at kaluluwa, lakas at panahon na may ukol sa iyo. Amang Banal, salamat o Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila o Diyos ng Israel, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, pinapasalamatan ka namin at pinupuri at sinasamba. In Jesus' name.